Sino ang nakakaalam ng ego? Ang pinakamalalim na tanong ng Budismo. Ang boses sa iyong ulo, hindi ba? May isang boses sa iyong ulo. Halos palagi itong nagsasalita mula sa sandaling magising ka hanggang sa sandaling makatulog ka. Sinasabi nito sa iyo kung ano ang mabuti, kung ano ang mali, kung ano ang dapat sana'y sinabi, kung ano ang maaaring magkamali bukas. At sa gitna ng patuloy na komentaryong ito ay palaging isang karakter. Ako. Ang panloob na boses na ito ay hindi lamang nagsasalaysay kung ano ang nangyayari. Bumubuo ito ng pagkakakilanlan mula rito. Sa paglipas ng panahon, naniniwala tayo na ang boses at ang karakter na inilalarawan nito ay kung sino talaga tayo. Ngunit narito ang tanong na nagbabago ng lahat. Sino ang nakikinig sa boses na ito? Kapag huminto tayo ng sapat na katagalan upang tanungin na may matuklasan tayong nakakagulat, hindi tayo nakakakilala ng ibang karakter sa kwento. Nagsisimula nating maramdaman na ang kwento mismo ay isang konstruksyon lamang at na tayo ay naninirahan sa loob nito. Nang hindi napapansin, ang kwentong ito ng sarili ay hindi matibay. Hindi ito matatag. Ang tinatawag nating sarili ay talagang isang ugali ng pag-iisip. Isang tendensyang pagdugtungin ang mga sandali, damdamin at kaisipan sa isang tuloy-tuloy na salaysay. Parang personal ito ngunit hindi. Ito ay isang padron na paulit-ulit na parang gulong. Umiikot minsan ay nakakaaliw, kadalasang nakaka-stress, palaging gumagalaw. Sinimulan ng abutin ng modernong neuroscience ang pananaw na ito. Natukoy ng mga siyentipiko ang isang network sa utak na tinatawag na Default Mode Network, isang hanay ng mga rehiyon na nagliliwanag kapag hindi tayo nakatuon sa isang gawain. Ito ang responsable sa paggala ng isip, pag-alala sa nakaraan, pag-iisip sa hinaharap at pag-iisip tungkol sa ating sarili. Sa madaling salita, ito ang bahagi ng utak na lumilikha ng boses sa ating mga ulo mula sa isang siyentipikong pananaw. Ang panloob na pagsasalaysay na ito ay aktibidad lamang ng utak. Ngunit inanyayahan tayo ng Buddha na tumingin ng mas malalim, hindi kung saan ito nangyayari, kundi kung ano talaga ito. Sa mga unang turo ng Buddhist, ang patuloy na aktibidad ng pag-iisip na ito ay tinatawag na sankhara, ang mga pormasyon ng pag-iisip na humuhubog sa kung paano natin nararanasan ang mundo. Ang mga pormasyong ito ay hindi random. Ang mga ito ay binuo mula sa mga gawi, reaksyon, kagustuhan at pagkondisyon. Ngunit ang pinakamahalaga, hindi sila permanente. Binigyang diin ng Buddha na ang mga sangkaras ay likas na hindi permanente. Sila ay lumilitaw at lumilipas sa bawat sandali. Ito ang katotohanan ni Anika. Maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ito. Ano ang isang bagay na lubos mong pinaniniwalaan tungkol sa iyong sarili 5 taon na ang nakalilipas? Parang totoo pa rin ba ito ngayon? Malamang na may nagbago. Ang pagbabagong iyon ay isang maliit na bintana patungo sa mas malalim na katotohanan. Ang sarili na dala natin ay patuloy na nagbabago at kaya nga itinuro ng Buddha sa kanyang mga estudyante na obserbahan ang bawat bahagi ng karanasan at sabihin ng malinaw na hindi ito akin. Hindi ako ito. Hindi ito ang aking sarili. Hindi ito isang patulang metapora. Ito ay isang direktang pahiwatig. Kapag nakita mo ito mismo, kahit sandali, ang ilusyon ng katatagan ay nagsisimulang basagin ang pagkabalisang ito upang maging isang taong mas mabuti, mas matalino, mas kaibig-ibig ay hindi lamang isang modernong problema. Inilarawan ito ng pilosopo na si Soren bilang isang uri ng eksistensyal na kawalan ng pag-asa. Aniya, nahuhulog tayo sa kawalan ng pag-asa kapwa kapag sinusubukan nating maging isang perpektong sarili. At kapag sinusubukan nating takasan ang sarili, napupuot tayo. Alinman sa dalawa, tayo ay natigil sa paghabol o paglaban sa isang imahe ng sarili. Ito ay akmang-akma sa nakita ni Buddha. Ang panloob na tagapagsalaysay ay palaging sinusubukang ayusin ang isang bagay na hindi naman talaga sira. Hindi lang ito matatag sa simula pa lang. Parang pagsubok na mag-ukit ng tubig gaano man tayo kahusay. Ang anyo ay hindi magtatagal.
kung paano nagiging akin ang isang simpleng sandali. Nakita natin kanina na ang panloob na tagapagsalaysay ay hindi isang matibay na pagkakakilanlan, kundi isang proseso, isang daloy ng mga gawi, perception at mga reaksyon. Ngunit paano nga ba talaga nagsisimula ang daloy na ito? Paano nagiging isang personal na kwento ang isang simpleng sandali na parang pakikinig ng isang tunog na puno ng pananabik, iritasyon o pagkakakilanlan? Upang masagot yan, kailangan nating pabagalin ang mga bagay at tingnan ang inilarawan ni Buddha bilang kadena ng karanasan. Nagsisimula ang lahat sa pakikipag-ugnayan. Ito ang hubad na pagtatagpo ng pandama at bagay. Ang tainga ay tumatanggap ng tunog. Ang balat ay nakakaramdam ng presyon. Ang mata ay nakakakita ng liwanag at anyo. Sa puntong ito, walang personal na pumasok. Walang paghatol, walang kahulugan. Makipag-ugnayan lamang sa isang neutral na kaganapan sa kalikasan, ngunit ang isip ay hindi doon natatapos. Sa susunod na sandali, lilitaw ang pakiramdam ni Madonna. Nangyayari ito kaagad nang walang pag-iisip. Ito ang hilaw na tono ng karanasan. Kaaya-aya, hindi kaaya-aya, o neutral. Hindi pa ito emosyon. Ito ang pangunahing tugon ng katawan sa pakikipag-ugnayan. Hindi mo ito pinipili. Bahagi lamang ito ng kung paano gumagana ang sistema ng nerbiyos. Pagkatapos ay darating ang perception. Kinikilala ng isip kung ano ang karanasan. Ang tunog na iyon ay tinatawag na huni ng ibon. Ang boses na iyon ay tinatawag na galit. Ang hakbang na ito ay hindi mapanimdim o sinasadya. Ito ay kasing bilis ng kidlat sa isang iglap. Ang isang mundo ay binuo mula sa hilaw na sensasyon. Ngayon ay pumapasok sa mental formation. Sangkara ang bahagi kung saan ang panloob na tagapagsalaysay ay nagsisimulang magsalita batay sa label na ibinigay ng perception. Ang isip ay tumutugon. Lumilitaw ang pagnanais na magpatuloy ang huni ng ibon. Lumilitaw ang isang alon ng pag-ayaw laban sa galit na tono. Mula rito, ang boses sa ulo ay muling isinisilang. Gusto ko ito. Ayaw ko niyan. Bakit ito palaging nangyayari sa akin? Ang nagsimula bilang isang neutral na tunog ay bahagi na ngayon ng isang personal na drama. At ang mahalaga, wala sa mga ito ang nilikha ng isang sentral na sarili. Ang mga reaksyong ito ay automatikong lumilitaw mula sa mga kondisyon, alaala, gawi, at mga nakaraang impresyon. Walang sino man sa likod ng kurtina ang humahawak ng mga tali. Kaya saan matatagpuan ang kamalayang Vijnana? Nababagay sa lahat ng ito. Napakatumpak ng Buddha dito. Ang kamalayan ay hindi isang dalubhasang taga-kontrol o nakatagong kaluluwa. Hindi ito nakalagay sa ibabaw ng karanasan at nagpapasya kung ano ang gagawin. Ito ay lumilitaw sa bawat sandali habang nangyayari ang bawat karanasan. Mayroong kamalayang pandinig kapag may tunog, kamalayang pandama kapag may sensasyon, kamalayang pag-iisip kapag may alaala. Ang bawat uri ng kamalayan ay nakakondisyon ng kung ano ang nauna rito. Hindi ito isang nagmamasid lamang. Ito ay parang isang spotlight na nagliliwanag sa anumang pumapasok sa entablado. Ang pananaw na ito ay tumutulong sa atin na maunawaan ang itinuro ni Jiddu Krishnamurti nang magsalita siya tungkol sa obserbasyon ng walang tagamasid. Nakita niya na habang mas malalim tayong tumitingin sa karanasan, mas kaunti ang ating nakikitang isang tao sa loob na tumitingin. Ang ating natatagpuan sa halip ay isang tuloy-tuloy na prosesong walang personalidad. Bawat sandali ay nagpapakain sa susunod na walang nakapirming sentro. Ngunit mas lumayo pa ang Buddha. Hindi lamang niya inilarawan ang pananaw na ito. Nag-alok siya ng isang malinaw na landas upang maisakatuparan ito ng direkta sa pamamagitan ng pagsasanay ng mindfulness, lalo na sa Vipassana. Maaari nating simulan ang pagkakita sa kadenang reaksyong ito sa totoong oras. Napapansin natin ang pakikipag-ugnayan, napapansin natin ang pakiramdam. Nakikita natin ang nabubuong label at humihinto tayo. Sa paghintong iyon,
May isang bagay na makapangyarihan ang nakikita. Ang kwento ng ako ay binubuo mula sa mga impersonal na pangyayari at habang mas malinaw natin itong nakikita, mas hindi tayo mahigpit na kumakapit dito. Walang sinuman sa likod ng isip. Ang susi sa pag-unawa sa ego ay ang pagkaunawa na ang ating buhay pangkaisipan ay nagbubukas sa pamamagitan ng sanhi at bunga, hindi mula sa isang sentral na taga-kontrol, hindi mula sa isang matibay na sarili. Ang mga emosyon, kaisipan at maging ang kamalayan mismo ay hindi sinisimulan ng isang taong nakaupo sa likod ng kurtina na humihila ng mga tali. Lumilitaw ang mga ito kapag nagtatagpo ang ilang mga kondisyon, ang tinatawag nating ating karanasan. Sa katunayan ay isang daloy ng mga nakakondisyong pangyayari. Ito ay parang personal lamang dahil nakasanayan nating ipinapalagay na may isang taong nakakaranas ng karanasan. Ngunit kung titingnan natin ng malalim, makakahanap tayo ng isang bagay na nakakagulat. Ang isip ay may malalim na nakaugat na ugali. Palagi itong naghahanap ng may-ari. Kapag lumitaw ang isang kaisipan, agad itong nagtatanong, sino ang nag-isip noon? Kapag lumitaw ang isang pakiramdam, hinahanap nito ang nakakaramdam nito. Sinasanay tayo na isipin ang isang nakatagong sarili, isang nakapirming tagamasid, isang palaisip sa likod ng mga iniisip. Ngunit kung mananatili tayo sa tanong na iyon ng tapat at matiyaga, kung patuloy tayong magtatanong kung sino ang nakakaalam nito, sa kalaunan ay mapapatahimik tayo. Walang pangwakas na tagamasid. Mayroon lamang pag-alam na nangyayari ng kusa. Maraming espiritual na tradisyon ang nagsasalita tungkol sa isang kaluluwa o isang permanenteng sarili na tinatawag ng ilan na Atman. Hindi kinutiya ng Buddha ang mga pananaw na ito. Sa halip, malumanay niya tayong inanyayahan na tumingin ng mas malapitan. Itinuro niya na ang tinatawag nating pag-alam ay nakasalalay ng buo sa mga kondisyon. Ang paningin ay nangangailangan ng isang mata at isang nakikitang bagay. Ang tunog ay nangangailangan ng tainga at panginginig. Walang paningin kung walang mata at bagay. Hindi ito opinyon. Ito ang mismong puso ng umaasang pinagmulan. Ang kamalayan ay hindi nag-iisa. Ito ay lumilitaw sa umaasa. Isang araw, ang gumagala na naghahanap ng Buddha Metta na nagngangalang Bahiya, alam niyang sandali na lamang ang natitira para kay Bahiya, kaya hindi niya ito binigyan ng mahabang sermon. Ibinigay niya sa kanya ang esensya, sabi ng Buddha. Sa eksena, naroon lamang ang eksena. Sa kawan, tanging ang kawan. Sa kilala, tanging ang kilala. Kung mabubuhay ka ng ganyan, walang ikaw sa prosesong iyon. Walang sino man dito, walang sino man doon, at walang sino man sa pagitan. Ito at iyon lamang ang katapusan ng pagdurusa. Hindi ito abstract na pilosopiya. Ito ang pinakadirektang pagturo na posible. Kaya kung babalik tayo sa tanong kung sino ang nakakaalam ng ego, makikita natin ngayon na ang tanong mismo ay nakasalalay sa isang hindi pagkakaunawaan. Mayroong kamalayan? Oo, ngunit hindi ito pagmamay-ari ni Numan. Hindi ito akin. Hindi ito isang saksi na nakaupo sa ibabaw ng buhay. Ito ay isang natural na pangyayari, isang sandali ng pag-alam na nakakondisyon ng mga sanhi. Ngunit mayroong isang pangwakas na bitag. Kapag nakita na natin na ang kamalayan ay hindi personal, maaaring subukang angkinin ng isip iyon. Maaari nitong sabihin na ako ay kamalayan, ngunit iyon din ay banayad na pagkapit. Ang tunay na pananaw ay mas lumalalim pa. Binibitawan nito ang lahat. Kahit na ang ideya ng pagiging kamalayan, hindi nito pinapalitan ng ego ng isang espiritual na pagkakakilanlan. Nakikita lamang nito nang malinaw ang mga bagay. Walang sarili, walang sentro. Karanasan lamang ang nagbubukas. Paano magsanay ng malinaw? Nakakakita sa pang-araw-araw na buhay. Upang sumulong patungo sa tunay na kalayaan, kailangan natin ng higit pa sa mabubuting intensyon.
Kailangan natin ng isang paraan ng pagtingin na nakaugat sa direktang karanasan sa Budismo. Ang isang makapangyarihang paraan para sa pagbuo ng ganitong uri ng kalinawan ay tinatawag na vipassana, isang salita na nangangahulugang malinaw na paningin o pananaw. Ngunit mahalagang maunawaan na ang vipassana ay hindi lamang ang landas sa Budismo. Isa ito sa maraming mga pamamaraan na inialok ng Buddha para sa paglinang ng karunungan. Ang nagpapatangi dito ay ang focus nito sa pag-obserba sa isip at katawan ng may banayad na kamalayan bawat sandali. Ang pagsasanay sa pag-unawa ay hindi nangangahulugang susubukan nating pigilan ang ating mga iniisip o pilitin ang isip na tumahimik. Nangangahulugan ito ng pag-aaral na panoorin ng walang paghatol. Anuman ang lumitaw, mga iniisip, damdamin, sensasyon, habang ang mga ito ay dumarating at umaalis, hindi na kailangang labanan ang mga ito. Hindi na kailangang sundin ang mga ito. Pinapanood mo lang ang isang kaisipan na lumilitaw pagkatapos ay nawawala. Ang isang pakiramdam ay bumubulwak pagkatapos ay kumukupas. Sa pamamagitan nito, magsisimula kang mapagtanto ang isang bagay na tahimik na radikal. Wala sa mga panloob na karanasang ito ang matibay. Wala sa mga ito ang tunay na ikaw. Ang mga ito ay mga padron lamang, pansamantalang nagbabago at palaging gumagalaw. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong paraan ng pagtingin ay nagdudulot ng isang bagong uri ng kalayaan. Sa halip na mahila sa bawat reaksyon o madaig ng bawat emosyon, ikaw ay nagiging mulat. Hindi mo tinatakasan ang iyong karanasan. Sinasalubong mo ito ng may presensya. Lumilitaw ang isang kaisipan at napansin mong dumarating ang isang alon ng galit. At ihihinto mo ito. Ang paghinto ay hindi malamig na paglayo. Ito ay mainit na atensyon. Ito ang espasyo kung saan nagsisimula ang pananaw. Maaari mo itong subukan sa pang-araw-araw na buhay gamit ang isang bagay na napakasimple. Ihinto lamang kapag lumitaw ang isang malakas na emosyon, galit, takot, kalungkutan. Huwag agad kumilos dito. Sandali, hindi para pigilan ang pakiramdam, kundi para maramdaman ito ng malinaw. Itanong, nasaan ito sa katawan? Mayroon bang paninikip, presyo ng init? Manatili rito. Kahit ilang paghinga lang. Madalas mong mapapansin na ang emosyon ay nagsisimulang lumambot ng kusa. Nawawalan ito ng kapit. Hindi mo ito itinutulak palayo. Hinahayaan mo itong natural na lumawak. Binabago ng maliit na pagbabagong ito sa kamalayan ang lahat. Nag-aalok din ng iba pang mga tradisyon ng karunungan ng mahahalagang pananaw. Halimbawa, itinuro ng mga Stoic na pilosopo na dapat nating ihiwalay ang nangyayari sa kung paano natin ito binibigyang kahulugan. Makapangyarihan iyon, ngunit mas malalim pa ang pananaw ng Buddhist. Hindi ito natatapos sa pamamahala ng ating mga reaksyon. Kinukwestiyon nito ang mismong ideya ng isang nakapirming sarili sa likod ng mga ito. Inaanyayahan tayo ng mga turo na tumingin ng malapitan, ng tapat, na kahit ang pakiramdam ng ako ay nagsisimulang lumuwag. Nakikita natin ang sarili hindi bilang isang matibay na pagkakakilanlan, kundi bilang isang daloy ng mga kondisyon na nagbabago, umaasa, hindi sa huli ay atin. Hindi madali ang pagsasanay na ito. Humihingi ito ng parehong lakas ng loob at pasensya. Madalas na binanggit ng Buddha ang dalawang panloob na lakas na tumutulong sa atin na tahakin ang landas na ito. Ang virya, ang matatag na enerhiya upang magpatuloy, at ang kanti, ang tahimik na pasensya na upang tiisin, lalo na kapag ang paglalakbay ay tila malabo. Ang dalawang katangiang ito ay nagtutulungan tulad ng mga pakpak ng isang ibon. Sa pamamagitan ng dalawa, ang puso ay unti-unting natututong lumipad. Habang lumalalim tayo, nagsisimula nating makita na hindi talaga natin pag-aari ang ating mga iniisip, damdamin, o kahit ang ating katawan.
Hindi natin kontrolado ang paraang naisip natin noon. Kakatwa, hindi ito nakakatakot. Ito ay nagpapalaya dahil kapag tumigil tayo sa pagkapit, nagsisimulang magpahinga ang isip. Tumigil tayo sa pagpupumilit na pagdugtungin ang lahat, dumarating at nawawala ang mga bagay. At ayos lang sa atin iyon. At kung ang lahat ng ito ay parang sobra, huwag mag-alala. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat ngayon. Hindi mo kailangang pilitin ang kahit ano. Subukan lang ang isang bagay. Sa susunod na makaramdam ka ng labis na pagkabalisa, huminto sandali, damhin ang nangyayari sa iyong katawan. Huwag itong takasan, huwag masyadong mag-react, manatili ka lang ng ilang hininga. Ang simpleng pagkilos ng presensya ay simula na ng pananaw. Kapag nawala ang sarili, lumilitaw ang habag. Nakita na natin ngayon kung paano lumilikha ang isip ng pakiramdam ng pagmamay-ari. Isang panloob na tagapagsalaysay na inaangkin ang bawat pag-iisip, pakiramdam at karanasan bilang akin. Ngunit kapag ang ilusyong iyon ay nagsimulang maglaho, may kahangahangang mangyayari. Hindi lamang ito isang pagbabago sa pag-unawa, ito ay isang malalim na paglaya. Ang pasanin ng palaging pangangailangang protektahan at tukuyin ang aking sarili ay nagsisimulang mawala. At sa espasyong iyon, may isang bagay na mas malambot, mas tahimik at mas maluwang na nagsisimulang lumitaw. Ang ilusyon ng isang hiwalay na ako ay hindi kailanman nag-iisa. Palagi nitong dinadala ang ilusyon ng isang hiwalay na ikaw. Ito ang ugat ng napakaraming pagdurusa ng tao. Sa sandaling maniwala tayo sa hangganang ito, nagsisimula tayong magkumpara, magkumpetensya, maghati. Babantayan natin ang ating mga pagkakakilanlan tulad ng mga hangganan sa isang mapa na hindi kailanman naging totoo. Mula rito ay nagmumula ang kalungkutan, inggit at tunggalian. Hindi dahil masama ang mga tao, kundi dahil tayo ay nakulong sa loob ng isang maling pananaw sa paghihiwalay. Ngunit kapag ang linyang ito sa pagitan ng sarili at ng iba ay nagsimulang mawala, kahit bahagya, may nagbabago. Ang pakikiramay ay hindi na isang kasanayan na sinusubukan nating gawin. Ito ay nagiging natural na tugon ng isang pusong hindi na nakakaramdam ng hiwalay. Kapag nakita mo ang ibang tao na nagdurusa, hindi na ito ang kanilang sakit. Ito ay pagdurusa lamang. Walang panloob na tinig na nagtatanong, nararapat ba silang tulungan o ano ang aking makukuhang kapalit? Mayroon lamang isang banayad na paggalaw patungo sa pangangalaga. Hindi ito isang estratehiya. Ito ay kalayaan. Tinawag ito ng Buddha na una compassion na nagmumula sa malinaw na paningin, hindi obligasyon, at hindi siya nag-iisa. Ang pilosopo na si Arthur Schopenhauer na lubos na naimpluwensyahan ng silanganing kaisipan ay minsang nagsabi na ang lahat ng tunay na moralidad ay nagmumula sa kakayahang makakita sa pamamagitan ng ilusyon ng sarili. At iba pa, kapag ang pader sa pagitan natin ay bumagsak, ang kabaitan ay hindi na isang birtud. Ito lamang ang bagay na may katuturan. Marahil ito ang tahimik na himala ng landas. Habang mas malalim nating tinitingnan ang kalikasan ng isip, hindi upang makatakas sa mundo, kundi upang maunawaan ito, mas lalo tayong nakakauwi sa isang bagay na mainit at makatao. Hindi tayo nagtatapos sa malamig na kawalan. Nakakarating tayo sa isang kaganapan na magaan, mabait at malalim na buhay. Ito ang uri ng kapayapaan na hindi nangangailangan ng mundo na kumilos sa isang tiyak na paraan. Hindi ito tungkol sa pag-aayos ng buhay. Ito ay tungkol sa pagharap dito ng bukas at walang pasanin at yon. Ito ang tunay na katapusan, hindi ng mundo, kundi ng nakakapagod na kwento na sinasabi natin sa ating sarili sa buong buhay natin. Ang kwento ko, kapag ang kwentong iyon ay naglaho, ang natitira ay hindi isang blangkong pisara, kundi isang malawak at mahabagin na presensya. Isang puso na sa wakas
ay may puwang para sa lahat. Iyan lang muna para sa araw na ito. Narating na natin ang dulo ng video na ito at huwag kalimutan na ikaw ay isang mahalagang bahagi ng channel na ito. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento. Kung hindi ka sigurado kung ano ang ikukomento, itype lamang ang 100. Bukod dito, kung bago ka pa lamang at hindi pa nakasubscribe sa channel, tandaan na mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell icon upang hindi mo makaligtaan ang anumang kapakipakinabang at nakapagbibigay kaalamang mga pang-araw-araw na video. Salamat sa panonood.